Eksklusibong sumagot ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga kumo-question sa kanyang pagkatao at motibo ng kanyang expose. Katunayan, dinagdagan pa niya ang kanyang mga revelasyon kung saan may 2 senador at 4 na congressman ang hinahatiran daw niya ng pera mula sa POGO at drug operations. May eksklusibong umaarangkadang balita si Maan Macapagal. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpaang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinumite na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Na nagpayo na kailangang i-file yan sa Ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, parang ang lilitaw niya na naninira ka lang. So, we advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin, para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katotohanan ng mga kwento niya. Yan ang purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso at nakakulong kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad. Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng kamera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nagre-resolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya na mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malam ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Ayon kay Madriaga, kabilang nasa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay ang relasyon niya sa mga Duterte nang tulungan niya ang mga magsasaka sa Mariveles, Bataan na nawala ng lupa dahil sa kasong land grabbing umano upang gawing POGO Township na itinuturo nila kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Motibasyon niya sa pagsiwalat ng nalalaman niya ay para matigil ang POGO operations at drug syndicates sa bansa. Wala ring pumilit, nanakot o ipinangako kapalit ng kanyang salaysay. Hiling lang niya ay mapalitan ang judge sa kanyang kaso. Inihahanda na rin niya ngayon ang kanyang ikalawang salaysay na maglalaman pa ng mga dagdag na impormasyon na susuporta sa nauna niyang revelasyon. Abangan ang part 2 ng aking eksklusibong panayam kay Ramil Madriaga dito lang sa PRTV at Arangkada Balita. Ako si Maan Macapagal ng PRTV, nagsiserbisyo para sa Pilipinas.